Good morning, church! Ayan, good morning. So, alam ko excited ang lahat makinig ng ating ngayon, no, message galing sa Panginoon. Siyempre kasi it's all about love. Ayan, di ba nakakakilig kapag pinag-uusapan ang love. So, this February, as have said kanina ni Coach Dave, no, our series is about love. And today po, ang pag-uusapan natin is how God designed love or God's loving design towards us people. But before that, let's pray muna. Heavenly gracious, loving Father, we thank you again, Lord, for this day. Thank you, Lord, for your glory, being who you are, your magnificent power, Lord, and your sovereignty. Grabe, na ramdam namin araw-araw at especially this day. And we pray, Lord God, allow this day to be glorious again, Lord, because your word is about to be heard by your people. At kaya naman, Lord, pinapanalangin ko ang bawat isa sa amin na buksan mo ang aming mga isip, ang aming mga puso, na tanggapin ang iyong salita patungkol sa pagmamahal, sa disenyo mo ng pagmamahal. Pinapanalangin namin, Panginoon, ako po bilang iyong speaker, bilang mouthpiece of your message, Lord, give me your anointing, Lord God, na ma-deliver ko ng maayos ang mga mensaheng ito. Thank you, Lord, for everything, and we praise your name, and we seal the prayer with the name of your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. All right. So, again, this February is our love series. Ngayon, ang pag-uusapan natin that God's loving design. Maybe some of you may idea na kung anong disenyo ng Panginoon patungkol sa pag-ibig. Pero paano natin i-recap lang din natin sa araw na ito. But before that, I will give you some people na tanyag sa kanilang mga disenyo or sa kanilang mga na-invento na gamit natin sa ating buhay pang-araw-araw. Una natin ay si Benjamin Franklin. Ayan. Si Benjamin Franklin po was given a credit to discover the electricity in year of 1752. Kasi noon wala pa namang electricity, pero through yung parang tinest niya na nagpalipat siya ng kite na kung saan may nakataling susi, no, during the thunderstorm, unexpectedly there's an electricity from the storm clouds transferred to the key and he got shocked. So dito namulat ang mga tao na kung ano ang maitutulong ng elektrisidad sa atin. Then another one who invented the airplanes. It was the Wright brothers. When Orville was 7 and Wilbur was 11, their mother Susan K. Wright was good with mechanical things. Kaya naman tinuro niya ito sa kanyang mga anak na lalaki. At syempre, may mga pangarap or may vision tong mga batang ito na one day they'll be able to have invention na makakatulong sa kanilang pamilya. And indeed, no, the dream of inventing a flying machine had come true. And ito yon, the Wright brothers invented and designed the airplane. Kaya naman, it's easy for us to transport from one place to another. And lastly, si Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell was born in Scotland, and he was intellectually curious child, and nag-study siya ng piano and began inventing things at an early age. And you know what po, no? When Alexander, just 12 years old, the young Alexander invented a device with rotating paddles and nail brushes that could quickly remove husk from wheat grain, and nakatulong po siya sa farming process ng kanilang pamilya. At syempre, as he began inventing, as he continued inventing rather, naka-invento po siya, and he was best known for his invention, which is the telephone. And ngayon, syempre, hindi na masyado siyang gamit kasi may mga handphones na tayo, pero it was inspired through Alexander Graham Bell.
And last, rather, may isa pa pala, si Carl and Bertha Benz. Ayan. Carl and Bertha Benz are the engineers and engine designer. At syempre, itong couple na ito, no, as the name sounds familiar, sila po ang naka-invento ng unang sasakyan na ngayong kilalang-kilala ng Mercedes-Benz. At through that, nagpatuloy sila at syempre, hindi lang Mercedes-Benz, mga sasakyan na luxury car ang meron sila, nagkaroon din sila ng mga inventions na naka-benefit din sa nakakarami. So, as we continue about design and as we continue the invention, mapapaisip ka na lang, bawat bagay dito na ating nakikita sa paligid, may nag-invento. Pero ang tanong, sino ba nag-invento at nagdisenyo ng tao? Okay? Kasi tayo, para tayong mga sasakyan din. At ang tao po, kung ang sasakyan rather, may oil, kaya nga minsan nagkakaroon ng change oil yan siya, parang dugo ng tao yan na dumadaloy sa sasakyan. Yung mga filter, parang lungs natin, kung saan para malinisan ang sasakyan at maprotektahan sa mga kung anong harmful elements. And ang machine is parang puso natin na nagpapump para ipump yung gas or yung fuel para mapaandar ang isang bagay. And also, ang mga gulong parang mga kamay at paa natin. Di ba? How amazing how the people inventing things. And syempre, mas amazing kung paano tayo dinisenyo ng tao. Again, sino ba nag-design ng tao? At second question is, para saan tayo dinisenyo? So, alamin natin from the book of Psalm 139:13-15. As the scripture says, "For you are created my innermost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I'm fearfully and wonderfully made, and your works are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth." So the writer was very, very bold in telling us that he was created by the Lord. Yes, may nanay at tatay tayo kung saan tayo talaga nanggaling, kung saan tayo nabuo sa sinapupunan ng mga ina natin. Pero ang Panginoon daw po ang nagbuo sa atin paunti-unti sa sinapupunan ng bawat ina natin. At ganun po. At ang kagandahan lang, we are fearfully and wonderfully made by the Lord. Hindi lang basta-basta na parang isang snap lang, nandiyan ka na. Hindi, talagang iningatan po tayo buuhin ng Panginoon sa sinapupunan ng bawat ina, sa sinapupunan ng bawat ng ating mga ina. Okay? And also, from Jeremiah 1:4-5, the word of the Lord came to me saying, "Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet of nation." So Jeremiah is telling us, no, na ang Panginoon ay kilalang-kilala siya. Before pa siya binuo, before pa siya nabuo, rather, sa sinapupunan ng kanyang ina, inappoint na siya ng Panginoon na ito ang gagawin mo, Jeremiah. Ito ang mangyayari sa iyo. Kaya nga, kung mababasa mo ang book of Jeremiah, it's a book of parang mourning or wailing kasi kawawa, kung mababano nyo, parang kawawang-kawawa dito si Jeremiah. Pero he knew that everything happened because God had planned his life all along. So the same goes with us. God made us all personally. Though billion man ang tao dito sa mundo, no, Lord made us intentionally and personally. And He made us all uniquely. Ganon kagaling ang Panginoon. Hindi tayo pare-pareho at hindi rin tayo pareho sa mga machines, sa mga smartphone, no? Though may mga iba-iba silang mga codes, ang mga devices para sa kanilang sa kumbaga serial number, pero tayo parang ganun din. May iba-iba rin din tayong mga serial number. Imagine this,
Eto based lang sa research, walang sino man, though billion-billion ang tao dito sa mundo, pero walang sino man ng parehang fingerprints. Tama? And walang sino man na pareha ang DNA ng 100%. Even even ngayong mag-ina or mag-ama, pag DNA testing, ilan lang, 99.99 or 99.98% lang ang DNA match. So, there's no a perfect, kumbaga, parehang-pareha, 100% the same. And God's designed us all uniquely and different from each other. At ganun kakaimportante na ginawa ng Panginoon. At syempre, sa sobrang importante mo, kaya ka binibigyan ng kakaibang intelektual compare sa mga ibang creation niya. Basahin natin itong Luke 12:6-7. As the scripture says, "Are not 5 sparrows sold for 2 pennies? Yet not one of them is forgotten by God. Indeed, every hairs of your head are all numbered. Don't be afraid, you are worth more than many sparrows." So, imagine that even the Lord knows how many your hair was. 'Di ba? Kumbaga ikaw nga hindi mo nga mabilang eh. Sino nakakaalam ng number ng hair niya? Hair follicles, 'di ba? Wala. And the Lord knew that every details of your body because He designed you. He made you. And you are unique. Amen? So, since kiniit ka, dinisenyo ka ng Panginoon, gusto niyang gamitin mo ang buhay na kung paano kanya kriniit. Kaya nga, huwag kang kukopya sa iba. Yes, you will be inspired by others, by what they are doing in life, pero huwag mo silang 100% gagayahin. Bakit? Kasi may ibang plano pa yung Panginoon sa iyo. And we have to learn from them examples, pero again, God's will for us is will flow or will align according to His design. So, question again, paano ba dinisign ni Lord ang tao? God designed us. As we, human, we are designed by God, none other than is to love. Yes. Yes po, dinisenyo ka ng Panginoon para magmahal. And we are here, living in this world, to love. To love. First is to love Him. From Deuteronomy 6:4-6, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. These commandments that I gave you today are to be on your heart." So, to love God is we need to love Him all ourself. Kumbaga, all totality of us. Sa Old Testament pa lang, binanggit na yan ng Panginoon. Ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, mahalin daw natin ang Panginoon. At syempre, inulit yan ulit ng Panginoon sa Matthew 22-23, 34-40, na hearing that Jesus had silenced the Sadducees, the Pharisees got together, kasi nagtuturo to si Jesus during this time. One of them, an expert in the law, tested him with this question, "Teacher, which is the greatest commandments in the law?" And Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these 2 commandments." So, while Jesus is preaching, he was tested by the Sadducees. Pero God or Jesus is God Himself that full of wisdom, kaya hindi siya na-trap into wrong judgment. Kaya again, balikan natin, ano ba talagang sinabi ng Panginoon from Old Testament to New Testament is to love Him, love God. And by loving God po, hindi lang po sasabihin natin, "Lord, I love you." Tapos, "Lord, mahal na mahal kita."
Hindi mo siya itatawagan or text or through your prayer. But loving God is also by obeying His words. Yes, let's us understand po na para po mapatunayan natin ang pagmamahal natin sa Panginoon, ang kumbaga ang assessment natin 'yan, sinusunod ba natin ang kanyang salita? So, kung ano daw ang pinapakain mo sa sarili mo or kung ano daw ang pinapakain mo, yun daw yung lalago, sabi nila. 'Di ba? If you plant a plant, 'pag nagtanim ka at nilalagyan mo 'yan ng mga kung ano-ano, mga ano nga tawag diyan, fertilizer, dinidiligan mo, malamang yung tanim mabubuhay, yayabong. Pero kung pababayaan mo, maaring mamatay 'yan. The same goes with our bodies. If we feed our flesh sa mga bagay na nagki-crave ito, mas lalong lalakas ang cravings mo. Parang ganito lang yan eh. Kasi naka-attend ako ng seminar. Kung ano yung kinain mo 3 days ago, sometimes, kumbaga mareremember yan ng katawan mo. Magki-crave ka. Kumbaga, kung marami kang kinain nung 3 days ago, magki-crave ka for succeeding days, magki-crave ka. Then eventually, saka pa mawawala yung craving. Pero kung bumigay ka sa craving mo sa second day, sa first day, second day, edi mag-extend pa rin yung cravings mo. Ganyan po ang tao. Wala pong satisfactions. Once we fall ourselves into our cravings, paulit-ulit. Kaya nga, pansin nyo, may ibang tao, when it comes to greediness, kahit na ang yaman-yaman na nila, parang feeling mo, uncontented pa rin sila sa buhay. Kaya nga nakakalungkot, no, sa nangyayari sa atin, sa politics natin, no, parang ang yayaman, grabe, mga luxurious items, meron na sila, pero ba't parang they keep on buying and buying and buying those things na sinasabi nilang investment na hindi ko magets. Sorry naman. Pero parang, pang-display, pang-plant, ganun lang, na without beneficial at all. Lalo na sa nakakarami. Sorry for that. Opinion ko lang naman yun. So, hindi lang po kasi physical starvation ang gusto ng Panginoon sa atin. But we want us na makontrol natin ang ating mga sarili. And that's what we call self-control. And once we entertain ourselves again and again, we want more entertainment sa buhay natin. Pansin nyo, pag nagpe-Facebook kayo, sinong guilty dito? Sabi, ay sige, saglit lang, mag-scroll ako konti. Mamaya-maya, inabot ka na ng 3 hours kakascroll mo. Di ba? Kasi you want more. Parang yung craving, pagkakita mo sa video, ay, ang galing nito Tapos lipat, sana, oy, nalingaw na pod ka sa other video, nalingaw hantod, nahurot na imong oras. Scroll gyapon kag scroll. Kasi there's, the human nature inside us we are craving for more and more and more. So, what the Lord is telling us by loving Him and obeying His word is we need to feed not our physical body alone, but to feed our spirit. Kaya nga, di ba, last time we had our prayer and fasting. And fasting po is a good thing. It's a good way for us na para makontrol natin yung fleshly desire natin at ma-empower natin yung spiritual desire natin. Kaya nga, if we feed our spirit will get stronger, and that's what the Lord want us to do. Kaya nga, if we want to love God more deeply, we must change our appetite. Hindi sa pangkamundong appetite, but to His Word. And we need to do that by feeding our spirit with the Word of God. Kasi pag ginawa po natin to, ang pagmamahal po natin sa Panginoon mag-i-increase. For sure. Kasi paano mo naman mamahalin ang Panginoon kung hindi mo alam yung salita niya, kung hindi mo alam ang direction niya, kung hindi mo alam kung anong mensahe niya para sa iyo. Tama? And for sure, some of you will understand me, especially sa may mga asawa. Diba, ang sarap ng feeling kapag nag-uusap kayo mag-asawa. Yung hindi usap na nagbabangayan, ha?
Yung nag-uusap ng ano, alam mo yun, kamusta ka na? O kamusta yung araw mo? Anong ginawa mo ngayon? O paano mo 'to alam mo yun? 'Di ba ang sarap sa pakiramdam na napapakinggan ka at nakikinig ka rin. At gano'n po ang gusto ng Panginoon sa atin. Para mag-increase ang pagmamahal natin sa Kanya, gusto niya pakinggan mo siya. At gusto niya rin na magsabi ka rin sa Kanya through your prayer. And loving God is not only shown to praying, hindi lang din po yung sa pagpunta ng simbahan, pag-pray sa Kanya, pagtaas-taas ng kamay, or even sa pagbigay ng tithes and offering natin. Hindi lang po ganun ang way ng Panginoon, ang gusto ng Panginoon ng way na pagpapakita mo ng pagmamahal mo. Kundi ang gusto niya is more than those religious acts, but the dailiness of your habit in life. Paano ba ginagawa mo araw-araw? Nagpe-pray ka ba? Baka mamaya nagpe-pray ka lang pag nandito lang. 'Di ba? Sorry, hindi naman ako nagpaparinig. Yung parang gano'n, nagpe-pray ka lang kapag, "Thank you Lord for this food, amen." 'Di ba? Tapos pagkagising sa lawa, "Thank you Lord, nagising ako, amen." Gano'n lang ba na prayer? It's a dailiness daw. It's a connection sa Panginoon. No, your devotion. It's a daily devotion and daily talking sa Panginoon. Kung ano yung activity nyo, even sa work, even your school. Kaya nga may sinasabing yung Greek word na Yoda ba? Basta correct me I'm wrong kasi medyo na ano yung aking mind. Yung parang your work is your worship to God. And by that, no, you're praising and declaring the word that you love Him. Okay? And if we read the Holy Scripture, no, marirealize natin na ang tunay na pagmamahal natin sa Panginoon is kailangan buong-buo tayo. Hindi lang yung partial life of us. Buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Our totality dapat ibuhos natin sa pagmamahal sa Panginoon. And what does it mean to love God? Again, to love God is to know Him. As written in John 14:5, "If you love me, keep my commands." Love God requires spending time in getting to know Him. Hindi lang po kada linggo lang or once a week lang, pero again, araw-araw. Kasi ang buhay natin dito ay never be perfect. At minsan, sorry. At minsan, we are people or human, no? We have that inner sin nature within us. Kaya nga kung ilalayo natin ang ating sarili sa Panginoon, kung hindi natin araw-arawin namnamin ang salita niya, definitely lumalabas ang sinful nature sa atin. At syempre, pag alam mong grounded ka sa salita ng Panginoon, maiiwasan mo ang mga bagay na ito. And God, no, knows everything on your life and imperfectly we obeying Him in some areas of our life, pero kahit pa man ganun, alam mo, ang salita ng Panginoon ang magdadirect sa'yo pabalik sa Kanya. Alright? So number 2. So number 1 is loving God or loving Him. And number 2, eto na, loving people. Eto no, parang, Lord, madaling sabihin mahal kita eh. Kasi bakit? Kasi, ano ba, mabuti ang Panginoon, mabait siya, faithful siya, loyal siya. Ano pa? Provider siya sa lahat ng pangangailangan mo. Diyos siya, syempre, madaling gawin na mahalin ng Panginoon. Pero, etong number 2, medyo, kaya ang haba ng sinabi ni Paul, paano magmahal ng kapwa mo, is by loving people. Basahin natin yung Romans 12:9-21. Diba ang haba? Ito yung parang love in action and how we love other people in this way. Okay? Romans 12:9-21. Love must be sincere. Hate what is evil. Cling to what is good. Be devoted to one another in love. Honor one another above yourself. 11.
Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Share with the Lord's people who are in need. Practice hospitality. Bless those who persecute you. Bless and do not curse. Rejoice with those who rejoice. Mourn with those who mourn. Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with God, with people of low position. Do not be conceited. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in your eyes of everyone. If it's possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Do not take revenge, my dear friend, but leave the room for God's wrath. For it is written, "It is mine to avenge, I will repay," says the Lord. On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals in his head, and do not be overcome by evil, but overcome evil by good. So as the text goes, no, ang dami sinabi ni Paul para mapakita natin ang pagmamahal natin sa kapwa. Again, 'di ba sabi ko, ang daling mahalin ng Panginoon. Bakit? Kasi all the good qualities na kay Lord na. Pero sometimes, we as Christian, ako guilty as it is, ang hirap magmahal ng kapwa. Lalo na kapag those people are very unlovable. Kumbaga parang kailangan mo ng extra grace required. Yung tinatawag nila. No? Kasi parang okay tayo maya-maya. Ay, iba na yung mood niya. Iba na yung attitude niya. Iba na yung behavior niya. Nawarla na. So, minsan, Lord, paano ba? Pero Paul is very clear. Ito yung gagawin mo. Kaya nga, Lord, since ito, word of God, ito commandment ni Lord. Diba? Sabi, para papatunayan mong mahal mo ang Panginoon, obey my commands. And one of the greatest commandment is to love your neighbor as yourself. So, number 1, ano sinabi ni Paul dito? Love must be sincere. Okay? Let love be genuine. And ang genuine po, literally meaning without hypocrisy. And originally, referred sa mga actor na nagpe-play into a role sa certain palabas, no? Example, yung actor na to mabait, pero yung role niya is kailangan matapang, mataray, masama ang ugali, ganyan. So, kailangan niyang magpanggap. Kung nandun yung hypocrisy. Pero sinasabi dito ng ng love ni Paul is dapat totoo. Dapat hindi palabas lang. Hindi lang, parang balat kayo. Sure, balat kayo talaga. No, dapat totoo. Love from the center of who you are. And don't fake it. Ganun ang sinasabi. Dapat totoo. Alam mo yung parang kahit pa man na naiinis ka na, pero dapat yung pagmamahal mo, hindi yung nakangiti ka nga, pero sa isip mo, pinapatay mo na siya. Yung ganon. Pero di ba? Dapat totoo. Na talagang, Lord, kahit nang hirap niyang mahalin, kaya tulungan mo akong maging totoo sa pagmamahal ko. Okay? So our love must be sincere. Second, love must be discerning. Abhor what is evil, hold fast to what is good. Ang love po hates evil. Okay? Though they're not the opposite, but it hates evil things. And we cannot love evil and love God at the same time. Katulad lang yan ng sa pera. You cannot love money and God at the same time. Talagang may ilalaglag ka dyan. So, dapat, ang love po is, alam mo yun, yung parang wala kang dinidiscern or wala kang ninanais sa isang taong ito, kundi kabutihan. Ikapabuti ng kanilang buhay. Not every relationship po is a good relationship.
And not every choice is a good choice na magagawa natin. And even the friendship, hindi lahat po sa pakikipag-ibigan natin is nakakabuti sa atin. Merong hindi rin po. At ganoon din sa career, though may mga career kang gusto, pero hindi lahat is wise para sa'yo or fit para sa'yo. At hindi na din po lahat ng mga binibili is a wise purchases. May mga impulsive na nabibili tayo tapos in the end of the day, ba't ko ba ito binili? Nagsisisi ka. Di ba? We are created to make choices kasi binigyan tayo ni Lord ng free will. And in our choices, dapat gawin, as much as possible, gawin na natin kung ano yung tama, ano yung nakabubuti, at ano yung gusto ng Panginoon. And by knowing it, kung ano yung tama, kailangan natin ng salita ng Panginoon at discerning power from the Holy Spirit. Kasi sa mundong ito, no, we are living in this world where many people even eventually have lost their sense of right and wrong. Bakit? Kasi makita lang nila, for example, sa mga vlogging ngayon, I'm not against with those people. 'Di ba? Makita lang nila na asenso ito, gawin din natin 'to. Gayahin natin na hindi pala tama. Even sa love life, akala natin, natatawa nga ako, naalala ko. Kasi, alam mo yung nauso, I think 2025, pagpasok natin, yung kakain ka ng ubas sa ilalim ng lamesa. O, di ba? Tatawa lang ako kasi yung pamangkin ko gustong gawin yun. Kasi bumili kami ng ubas. Timing, mas gusto ko yung hindi seedless kasi parang mukhang matamis. So, hindi seedless yung binili. So, excited siya, may ubas kami. Pagkakita niya, hindi green. Sorry, red ang nabili kasi walang available na green. Tapos, tsaka, sorry, may buto kasi ito yung mas matamis. Kasi bumili kami para kainin. Hindi para yung mag-ganon. Di ba? Hindi ko naman, I'm not against that. Okay, kung kanya yung paniniwala. Pero, alam mo yun, parang it's not actually, kung bibless ka ni Lord, ipibless ka ni Lord. Hindi mo kailangang kumain ng ubas. Kung bibless na ni Lord yung love life mo, ipibless ni Lord yung love life mo. Pero kung estudyante ka pa, wag muna. Sana. Wag muna. Wait ka lang kasi ibibless ka pa rin naman ni Lord. 'Di ba? Again, sa buhay natin, no, maraming mga deceiving na mga taong ginagawa na minsan, dahil naging okay sa iba, magiging okay na rin sa kanila. Kaya nawawalan sila ng sense of right and wrong. And the basis of right and wrong nila, or the basis ng tama at mali sa kanilang buhay, is kanilang feelings. Feeling nila na magiging successful sila kasi ginawa nila to. Pero hindi nila alam, lahat planado ng Panginoon. Okay? Kasi kung magbe-base ka sa feeling mo, then definitely madi-disappoint ka. Mawawalan ka ng loob, made-depress ka. Kasi bakit sila ito yung ginawa, ginawa ko rin naman yun, hindi nangyari sa akin. Di ba? Nakaka-disappoint. Kinumpare mo na ngayon ang sarili mo sa kanila. So again, never get overcome by evil, but always glue yourself what is good. And by saying what is good, go back to the Word of God. Be discernful what to decide in your life. Okay? By the Word of God. And ako, honestly, I seen people basing their decision making through the Word of God. And definitely, they become successful, they become prosperous, pero hindi ko rin sinasabing perfect ang buhay nila. Still, nasa ano pa rin kasi we're still living in this world. Pero alam mo yun, makikita mo kung nag-shine yung glory ng Panginoon kapag ganun ang ginagawa natin. Alright? Next natin, third, is love must display tender affection. Love one another by brotherly affection. So, Paul uses two words to speak the love of family members for each other. And it comes from two Greek words that join together, the philos, which means tender affection, fondness, and devotion. We, as a Christian, we are being born with the same womb. Kasi we are called by the Lord and we are, kumbaga nagkaroon tayo ng new birth na.
So meaning, magkakapatid tayo sa pananampalataya. Kaya parang we are the same womb. So, everyone who is saved same way. Kasi wala namang plan A, plan B ang Panginoon when it comes to salvation. Isa lang naman ang plano niya kung paano ka masalba. And wala siyang binigay na other requirements sa mga Catholic, sa mga Protestant, na itong gawin mo, ganyan. Tanggapin mo lang si Jesus Christ. Na as your Lord and Savior, you will be receiving the salvation from the Lord. Even kung I'm not against with baptism. Ako, is your declaration of your faith, of your deciding to follow Jesus Christ. Pero again, kung tinanggap mo si Jesus Christ, unfortunately, that time nawala ka rin. At wala ng time para sa salvation, ay sa baptism. Definitely you will receive the salvation from the Lord. Okay? Jesus said, you must be born again, sa John 3:3. So, to be born again means to receive a new life, personal faith in Jesus Christ, and that means that we born from God's womb. And though we have different personalities, habits, different likes and dislikes, but one thing binds us together. We came from the same womb ng Panginoon. And that's give us the special, place in a heart sa mga kapatiran natin na mahalin natin sila tenderly. Hindi lang masabi mong mahal lang, okay, walang affection, walang pag-aalaga. Kasi pag sinabi mo tenderly, may pag-aalaga, may pag-aaruga. Ganon. So, we are bind together to love each other tenderly. And syempre, the same goes sa ating mga magkakapatid. Sino may mga kapatid dito? Diba? So many of us have brothers and sisters. And since mag-brother and sisters kayo, lalo na kung magkapatid kayo sa ina, isa lang ang pinanggalingan ng sinapupunan ninyo. And you have that special place in your heart sa mga kapatid nyo. Kahit ilang years pa kayo hindi nag-usap, dahil nagkatampuhan, ganyan, pero there's something special place in your heart na nagbibigay ka ng pagmamahal sa mga kapatid mo. Okay? So, maybe, may iba-iba tayong mga direction sa buhay at may iba-iba rin tayong mga filosofiya. Pero, the Lord is telling us, regardless of your denomination, let the love of God be transcend through you by giving a tender love to one another. Okay? Mahaba-haba pa talaga to, no? Love must honor others. And outdo one another in showing honor. Yes, showing honor po is a way of loving other. Kasi honoring is a affirmative action to make sure that others receive a favorable treatment before we do. Kumbaga, parang mas pinaprioritize natin sila, mas inuuna natin sila, mas ino-honor natin ang kalagayan nila kaysa sa atin. Sample na lang, sa buffet. 'Di ba? Kung may party. Kaya nga sinasabi na parang, alam mo yun, instead makipag-unahan ka sa pila, sige po, una na po kayo. Diba? Tapos pag may sumingit sa'yo, honor one another po ha. Pero sige ho, una na ho kayo. Gaganon ka. Pero, kidding aside, God's kidnap is not limited to it's not limited sa mga iilan lang. Kumbaga wide open door ang kingdom ng Panginoon. By honoring others is also by leading others na maka-enter din sa kingdom ng Panginoon. Okay? So, letter E. Before that, dun about sa honor others. Ang ganda ng sinabi ni President Ronald Reagan. There is no limit to how far you can go if you don't care who gets the credit. So, ang tao daw, there's no limit sa potential ng tao. As long as hindi mo iniisip na, dapat akin lang to, dapat sa akin lang, makredit lang to. Hindi. Kasi ang tao,
kung hindi siya makasarili, mas marami pa siyang potensyal na maibibigay at makakatulong sa nakakarami. And by that is honoring your, for example, your teammates, no, your coworkers, by doing things na para sa ikabubuti sa ng pinagtatrabahoan nyo or sa goal na gusto ninyo. Okay? Letter E. Love must be enthusiastic. Do not be slothful in zeal. Be fervent in spirit. Serve the Lord. Ayan. Enthusiastic means, kumbaga masaya, masigla. Kaya nga sinabi ni John Stott na religious enthusiasm is often derided as nothing but excessive emotionalism and sign of fanaticism. Yet, the man or everyone can be fanatic, lalo na kapag pumunta sa mga basketball games, sa mga football games, no, they can cheer and they very kumbaga masigla sila. But Paul words nothing to do with the loud sing or clap or whether we raise our hand when we worship. But Paul is challenging us to put as much effort into Christianity as we do into work. Huwag kang maging tamad when it comes sa pag-serve sa Panginoon or sa pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa mo. Never be lazy, but work hard to serve the Lord enthusiastically. Ang ganda ng sinabi ng Amplified Version. Never lag in zeal, in earnest endeavor, be aglow in burning with spirit in serving the Lord. So, ang pagmamahal natin sa kapwa natin at pagmamahal natin sa Panginoon, dapat masigla tayo. Yung parang umaapoy. As sinabi nga sa scripture, no, aglow in burning spirit. Then alam niyo po, pag sinabing aglow is burning spirit, it's referring to the boiling point. Ganon kainit, dapat tayo mag-serve sa Panginoon. Ganon ka-intense, dapat tayo nagsiserve sa Panginoon at sa tao. Kasi sa buhay natin ngayon, no, marami nang nangyayari. Tama po ba? Ngayon, kanina lang nabasa ko, parang may bagong virus sa India na 75% ang rate ng casualties na namatay. Ganon. So, there's no time. Dapat ngayon pa lang, even sa mga simpleng bagay, be enthusiastic in serving the Lord. Be enthusiastic in serving the people of the Lord and love the people of the Lord. So, dapat maging maapoy tayo. And next po is love must be patient. Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. Ayan, maraming dito, isa din ako. Dapat love must be patient. Dapat mapasensyoso ang pagmamahal ng tao. Bakit po? Kasi not all of us has the same attitude, the same behavior. Kung mawawalan ka ng pasensya, hindi sa iyo ang pagmamahal. Mahirap po. Lalo na sa akin, love must be patient bilang nanay. Nandito ako ngayon sa level ng sinasya, patient talaga. No? I mean, hindi ko naman inaano yung anak ko, pero sometimes she have this attitude, uncontrolled attitude and behavior pa po. Kasi na-developing pa siya level pa siya. So minsan talagang sumisigaw siya. Hindi niya makontrol yung emotion niya. Hindi niya ma-regulate, unlike us. Kasi minsan, siguro ako din, hindi ko rin ma-regulate yung emotion ko towards her. So the same goes, yun din yung pinapakita sa akin. So I have to be patient. And that's what the Lord is telling us. We have to be patient and be hopeful. Pero masayang nag-hope na eventually, my anak will outgrow that kind of behavior. Madedevelop din niya yung sarili niya. Kasi for sure, tanungin ko yung nanay ko, ganun din daw ako. Tanungin na lang sa Auntie Juby kasi kasama kami niya nung maliit ako eh. So parang ganyan din daw ako. So grow ko naman siya, so I'm looking forward for that. Okay? So ang ganda din again, sinabi ni Raymond Edman, no? Yung pag-aantay daw natin is like chinning up and knees down sa Panginoon. Kumbaga parang we are rejoicing, kumbaga we are expecting from the Lord, a hope that comes from the Lord. Pero completely in humility sa pag-aantay ng hope na iyon at sa pagmamahal din na dapat nating ipakita sa iba. Okay? Next is love must be generous.
Okay? Contribute the needs of the saint. The word contribute translated from the verb from the word koinonia, to share with others. On one level, it means sharing in the hurts and heartaches of others. And on the other level naman, it means giving so that the poor believers will have their needs met. So love daw po, dapat maging generous. Hindi yung, ano yun, Hakob. Dapat generously nagbibigay tayo. Even to the point na masakit na. Kaya nga, naalala ko yung kasabihan na hindi ka pa nagbibigay kapag hindi ka nasasaktan sa pagbibigay mo. Yun daw yung tunay na pagbibigay. Na kahit, or bilang totoong generosity, na kahit alam mong wala ka na, kahit alam mong tagilid ka na, pero you are willing to share what you have, is generosity in the eyes of the Lord. Alright? So, mabilis na lang tayo. So, next is H. Love must be pursue hospitality. Seek to show hospitality. The Greek word po for hospitality is pelosenia. Correct me if I'm wrong, kung tama yung pag-pronounce. Pelosenia. A compound made up of two other Greek words. Pelo means kind affection or love. And xenos means stranger or foreigner. So in short, means one who loves the stranger. Hospitality po means showing kindness to a stranger. Tama? Di ba tayo mga Pilipino, nabansagan tayong the most hospitable, ha? Tama ba? Hospitalable? Hospitable. So, thank you for that. Hospitable na mga tao, na mga ano. Bakit? Kasi kapag may mga mabisitang foreigners sa atin, inaasikaso talaga natin, yan, eto po, dito tayo, ganyan. Ganun daw po ang gusto ng Panginoon sa atin. The way tayo magmahal, dapat nagpo-pursue din tayo ng pag-aalaga, lalo na ng mga ibang nasod. Kasi during the Old Testament po, no, hospitality is a central mark of the early church noon. Kung walang mga taong hospitable, malamang hirap sila Paul, sila Peter to spread the gospel across the Europe, some area of the Asia. Kasi during that time, hindi pa po uso yung mga hotel, no? Wala namang hotel sa port, wala namang eroplano na pagbaba mo, may airport hotel, agad-agad makakatulog ka, makapagpahinga ka. Sa time nila, though ang way nila para makastay sila, para makapag-share sila ng gospel, mag-i-stay sila from one house to another house. Kung saan, doon sila nag-share ng gospel. And good thing no, because of those people with the gift of his hospitality, Paul and Peter and the other disciple were able to spread the gospel. They were able to share the gospel. Kaya nga sinasabi talaga ni Paul na, my brother, you are welcome to stay with me. Ay, si Paul, yung nung Cyprus kay Paul. Kaya kasi, kasi kumbaga, nagpakita ng Panginoon sa kanya na i-welcome mo ito para ma-share natin ang magandang balita sa mundo. So the same goes with us. Dito sa ating simbahan, especially kung may bago, ako medyo guilty. Pag medyo busy, guilty talaga ako nito. Hindi ako makatayo doon sa likod. Dapat yung parang, hi, welcome po. Dito po tayo. Yung ganun. Ay, yung parang they feel welcome. And gusto ng Panginoon, isa rin yun sa mga love na ginagawa natin, especially sa mga bago or mga unbeliever pa or hindi pa nakakapakinig ng salita ng Panginoon. Okay? Next is love must be kind. Ayan. Bless who persecute you, bless and do not curse them. There's the two parts that we must be consider being kind. And in our situation, no? What happened to us? Especially, siyempre, ang buhay ng natin sa mundong ito, hindi naman talaga perfecto. At may mga na-encounter tayong conflicts
na-encounter tayong problems, na-encounter tayong mga difficult people. So, we have to consider two things is first, what happened to us, analyzing what really happened, bakit napunta to sa gantong sitwasyon, bakit may mga nagper-persecute sa atin, may nagagalit sa atin, and through that, makiklear natin yung mind natin kung ano talaga yung root cause kung bakit may gantong pangyayari or may mga persecution sa buhay natin. And second is how we respond. Response po is important because your respond leads the outcome of the situation. Again, in our Christian walk, there will be persecution. We will be hated. We will be mistreated, misunderstood, lied, gossiped about, and many things na mangyayari sa buhay ng isang Kristiyano na kung saan masasaktan ka deeply, mag-iiwan ng lamat sa puso mo, at sometimes yung sakit na ito, it lasts a lot of a time or a years, ganyan. And to be honest, minsan, yung makakasakit pa sa atin, ito pa yung mga close sa atin, mahal natin sa buhay, even yung ito sa akin siguro sa aming dalawa as mag-partner, hindi man talaga kami perfect kami, mag-partner, magkakasakitan din naman kami, ganyan, so nagkaka-offendan kami, hindi po kami perfect, may mga ganun po kaming senaryo. Kaya siyempre naman yung mga batasan na dili maayo. Ako po, napo ko'y batasan na dili maayo. Sahi may pagkamaldita jud ko sa akong bana. So namin dyan sa palpit pa jud no. So kana siya. Ni amin ba? Actually, confession ko talaga to eh. Joke lang. So, ganun siya. Na-anjik ka ng conflict. But, the Lord is telling us, and Paul is telling us by this scripture that we must be kind. Even those things na nangyayari sa atin, na persecute tayo, na bastos tayo. Ako, nag-work din, may mga ganun din naman sa work. Though, not to judge them, kasi talaga may conflict eh. May problema eh. Araw-araw naman talaga may problema. But still, we must be kind. We must respond that situation with kindness. Why? Kasi sooner or later, yung result nun, ikaw rin naman ang magre-reap. Nasa sayo na lang yan kung papatulan mo with evil or papatulan mo with good. Okay? So, again, sa mga ganong pangyayari, no, ano yung magiging responde mo or response mo? Do you bless someone na alam mo to the point na naggagalaiti ka na sa inis sa kanya? Or would you rather curse them? Kasi sa buhay natin, hindi talaga may iwasan na matitrigger tayo emotionally. Pag once na na-trigger na tayo emotionally, minsan nawawala na yung yung parang peace of mind within us. Pero one thing na natutunan ko din sa mga narinig ko ng mga preaching o mga testimonies, ganyan, na during those time, pag mga ganong nangyayari sa buhay mo, if someone mistreated you or offended you, ask God. Pray ka. Lord, ano bang dapat kong gawin? Ano bang gusto mong gawin ko? At ask God na kung ano yung gusto mong gawin ni Lord sa'yo, panalanginin mo na yun din ang magagawa mo sa kapwa mo. Lalo na during this kind of situation. Panalanginin natin na ituro sa atin ng Panginoon, na biyayaan natin ang mga taong nananakit sa atin, na tulad ng gusto mong biyaya na ma-receive mula sa Panginoon. Okay? The greater hurt, the greater potential of blessing will come when we bless those who curse us. Yes po. Kasi, ang enemy po, ewan ko mag-agree kayo sa akin o hindi, ang enemy po ay minsan ay pagpapala yan ng Panginoon sa'yo. Maniniwala pa. Agree po kayo sa akin doon? Parang di ba ang hirap? Kaaway mo, pagpapala ng Panginoon.
Parang hirap. Pero sa totoo po, pagpapala yan ng Panginoon sa'yo. Bakit? Kasi sa pamamagitan nila, nabibless ka. Hindi po bless financially lang ha. Bless kasi it develops your character. Ano, alam niyo yung story ni Joseph. Tama? Si Joseph, sinaktan siya, di ba, ng mga kapatid niya, balak siya papatayin, blah, 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 tapos yung mga nangyari sa kanya. Pero yung enemy niya, which is yung kapatid niya, ito mo nangyari, di ba, nagligtas sa bansang Israel. Imagine that, kung paano siya nag-respond. At sinabi niya doon sa Genesis 50-20 na, you meant evil against me, but God meant it for good. So those enemy were used by the Lord to mold our character into the likeness of Jesus. The same goes with King David. Di ba, may kaaway din si King David. May enemy din siya, si King Saul, pinapapatay siya. Pero hindi magiging si King David, kung wala siyang King Saul na gusto magpapatay sa kanya. Kasi our enemies was used by the Lord to humble us and keep us on our knees. They reveal our weakness and they expose our total need of God. Ganon po ang gawain ng mga kalaban. Kaya wag kang malungkot pag may kaaway ka. Amen? Mag-rejoice ka kasi, Lord, minomold mo na naman ako. Lord, may pagpapala ka na naman sa akin. May bago na naman akong matututunan. Pero syempre, i-assess mo rin yung sarili mo. Baka mamaya ikaw naman talaga yung cause kung bakit ka may enemy. O at least, di ba? At least may realization, ay, iko-correct ko din yung sarili ko. Ibabaguhin ko rin naman yung attitude ko. Okay? So, be kind always. Okay? Next, letter J, love must show sympathy. Rejoice with those who rejoice, weep with those who weep. Ang love daw po must be involved. May involvement. May simpatya sa bawat isa. May sa kasayahan, sa kalungkutan. Pero nag-wonder lang ako, bakit Lord, rejoice with rejoice and weep with those weep? Pwede bang weep na lang? Ganon. Kasi minsan sa atin, lalo na kunwari, silingan nato, no? Kanang mag-rejoice sila. Mag-rejoice, mamakig-rejoice, oy. Nga naman, uso kayo blessing nila, unta kami po, ana. Diba? Parang you starting to compare yourself, na dapat mas angat ka sa kanila. May mga ganun eh. Pero sinasabi sa atin ng Panginoon, hindi. Ang kapatid mo, kung anong nangyari sa kanya, rejoice with him or with her. Kasi ang success niyan ay, though hindi ka part ng success na yan, pero at least somewhat naging part ka kung paano nila i-celebrate ang success ng buhay nila. Huwag tayong maiinggit. Huwag natin i-compare ang buhay natin sa kanila. Kasi may kanya-kanya tayong pace ng success. Kaya nga, tinigilan ko na rin mag-reels, lalo na yung maghanap ako, paano ba mag-extra ganyan-ganyan. Kasi, top BA, tapos ito yung kinikita, tapos may mga testimony. Parang, instead na ma-inspired ako, parang ako nade-depress. No, Lord, bakit sila ganon? Bakit ako hindi? So, wait, tinigilan ko. Wag na lang muna. Kasi kahit anong pilit ko, wala talaga akong sense of art. Arte lang sa buhay, pero art wala. So kahit naman na may sinadya sa akin sa Noemi, yung mga art, yung sa AI, ganyan, wala talaga, hindi talaga magkatugma-tugma ang mga colors. Hindi sila nag-jive. Walang harmony kung ika ba ganun. So parang hindi talaga siya para sa akin. Okay? Tanggapin ko na lang yon. Kay Lord na lang ako aasa. Amen? So, next, letter K. Love must live in harmony. Live in harmony with one another. Meaning po ng harmony is to think same things toward each other. Live in harmony was actually translated of an idea rather than a single word, and the literal Greek phrase sa live in harmony is to auto es alius pronontes. So correct me na lang or search na lang kung paano talaga siya i-pronounce, but minding the same thing, as Paul literally telling us that the believers must have the mind
the same thing towards one another. It doesn't mean na dapat pareha tayo ng mga opinion or everything, but we have the same attitude of love and concern to one another. And ang harmony po implies a beautiful symphony. Bakit? Kasi pag maano ka, makikinig ka ng isang banda, di ba, iba-ibang instrument. Pero kapag the same sila ng key, ang magandang pakinggan. Di ba? Harmonious. Ang ganda ng symphony. Di ba? Ang ganda, means, ang ganda ng flow. Pero kapag iba-ibang kinyan, di ba parang kunwari nag-worship ka na, tapos may ibang ganun ka eh. Wait. Tapos uy, may pumiyok. Ang lalim mo na eh. Tapos, okay, sige lang, Lord, pray. Di ba? So, hindi talaga magiging harmonious ang buhay kung iba-iba tayo ng attitude. Iba-iba yung way of love natin or iba-iba yung concern natin kung paano natin ma-uplift ang isa't isa. So, as a body of Christ, as a body of Christ, hindi man tayo pare-pareha, hindi man tayo magkakamuka, hindi man tayo pare-pareha ng tunog. Ako, sintonado talaga ako. So, kaya hindi ako pwede mag-judge kapag may pumiyok ng konti, no? Pero again, we must have the harmonious sound when we choose to understand the things that unite us greater than those things that divide us. At magiging harmonious ang buhay ng mga buhay ng isang Kristiyano kapag, alam mo yun, you think less of you and more of others. Kasi we're not greater than anyone, sa totoo lang. Kahit na gaano ka pa kayaman, kahit anak ka pa ni Ayala or ni C, you're not greater than anyone. We are just the same in the sight of God. Okay? Kaya nga, look your brother and sister as equal as you. Okay. Next natin. Last na ba to? Yes, last na to. Yay, last na. Okay. Love must show humility. Ayan. Do not be haughty. Be associate with lowly and never be conceited. We can say it more directly na huwag kang maging snob. Dapat huwag kang maging kasi ang haughty kasi means arrogant, superior, or disdainful. And ang conceited naman po means excessively proud of oneself, yan, vain. Kaya nga sinasabi sa atin ni Paul dito, huwag kami, yung pagmamahal mo dapat always show humility. Huwag kang magmayabang. Huwag kang magmataas. And sa other translation nga sinabi dito, make real friends with the poor. Kumbaga, you belong to yourself, to a certain group, to a certain even young ones or even mga kapatiran natin na mahihirap. Kasi si Lord Jesus nga hindi nga naging hindi nga siya naging snob, hindi siya namili kung sino lang yung friends niya. Diba? He even associate with the tax collectors, with the prostitute, with the drunkards, na kumbaga sa unang panahon, ito yung kinaayawan ng nakararami. Galit ang nakakarami. Ika nga, lalo na sa tax collector. Kayo, galit pa rin ba kayo hanggang ngayon? Sabi doon, make friends with them. Okay? Pag-pray nyo sila and make friends with them. Okay? So, ang Panginoon, ganun siya. At yung minsan, may mga harsh word ang Panginoon, no? Pero it was reserved sa mga Pharisees na kung saan, na supposed to be, sila yung nag-aalaga sa mga welfare ng mga widow, mga orphan, pero minsan sila pa yung nagnanakaw sa kanila, kaya ganun na lang ka-harsh si Lord sa kanila during those time. Pero again, makikita natin that Jesus is not a forerunner, but a friends of sinners. At pasalamat ka, ganon si Jesus. Bakit? Kasi tayo din, sinners din tayo. And through that, Jesus is so humble that He chose to friends with sinners for us to have the salvation. Amen, na-enjoy natin ngayon. Okay? As I come to an end to this message,
ang masasabi ko lang, churches would be happier kung iaano natin, isa sa puso natin ang mga natutunan natin ngayon. Kung paano ba ang magmahal. Yes, mahirap po magmahal talaga ng isang taong hindi ka mahal-mahal. Pero one thing is for sure that if you do that, you're obeying the word of God and you are stating that you love the Lord our God. At minsan po, para po maging posible ang pagmamahal natin sa ating kapwa, we must found ourselves or we must, kumbaga, deepen ourselves sa pagmamahal natin sa Panginoon. Why? Di ba itong vertical? Horizontal to vertical. Nalilito ko, vertical. Oh. Our vertical love will transcend to our horizontal love. Kasi kung hindi ito founded, malamang ito hindi mo rin magagawa. Ang pagmamahal mo sa Panginoon is ang iyong foundation para posible, hindi man perpekto, pero posible mong mahalin ang mga taong hindi ka mahal-mahal. And the light of this passage was the true biblical response that love doesn't look the same way in every situation. And sometimes, we must practice tough love na misunderstood ng iba. And that tough love is same love na gustong iparating sa atin ng Panginoon. And ang ganda lang ng story ni late Stanley Jones na nag-preaching about love. Kasi a frustrated church leader reported na he had saturated his congregation with love. Parang masyado mo namang pinuno yung congregation mo ng pagmamahal. Pero may isang tao naman dito na nagko-cause ng trouble at nagtitreat na ma-split ang ating simbahan. Ngayon, sa pagmamahal mo na yan, ano ang gagawin mo? Paano mo susolusyonan ito? Alam mo, sinabi lang ni Stanley Jones, increase the dose. I-increase daw yung dose ng pagmamahal. Meaning, love pa rin. Hindi niya sinabing i-reject niya na itong taong to, paalisin niya to, mahalin pa rin ang taong ito. By increasing the dose is also by firming your point, you still have to protect your congregation from that person. Pero mahalin pa rin yung taong iyon. Because God's prescription in dealing to unlovely people was to increase the dose of love that comes from the Lord. Again, it's easy to love our God because He's good and mighty and all the good things that He has. But loving others is also God's way to test our loves toward Him. Kasi ang totoong pag-ibig natin sa Panginoon, di ba? Ang pagsunod sa Kanyang command. And loving others is also His commandments. And as I end, I will share to you a word from Proverbs 21 to 21. Whoever pursue righteousness and love finds life, prosperity, and honor. That's how good the Lord sa mga buhay ng bawat isa sa atin. Kasi isisik mo lang yung righteousness at ang pamamahal, is makikita mo na kung ano ang hinahanap ng isang tao dito sa mundong ito. And as I end, 1 John 4:7 and 8 tells us, if we are full of God's love, it will overflow to others. So, church, may I ask everyone to stand up? And let's pray. Oh, Heavenly Gracious Loving Father, again, thank you again, Lord, for teaching us how to love you, and how to love others. Yes, Lord, maraming mga bagay na kailangan namin i-consider sa pagmamahal ng kapwa namin. Pero one thing is for sure, Lord, all of this is be beneficial for each every one of us.
We pray, Lord, na maging sincere kami sa aming pagmamahal sa iyo. I pray, Lord, na ang bawat isa sa amin ay magbigay ng tender affection sa bawat isa na hindi patago, kundi binibigay namin ang buo namin sa pagmamahal. And pinapanalangin din namin, Panginoon, na maging discerning din kami sa aming pagmamahal, Lord. Na magawa namin kung ano ang tama and honorable to you. And Lord God, I pray na in this love, we want to honor each other. Give us the patient, Lord, the enthusiastic attitude, Lord, on those moments na tinetest ang pagmamahal namin. Help us to be generous. Help us to be hospitable to one another. Be kind. And let your love have the harmony sa bawat isa sa amin. And above all, Lord, the humility na hindi kami higit sa kanino man, at pagkos, Lord, pare-pareha lang kami at mamahalin namin ang bawat isa kahit ano pa man ang status nito sa buhay. Lord, maaring sa amin ngayon ay nakakaranas ng hirap sa pagmamahal ng kapwa. Nakakaranas ng mga bagay na minsan ang hirap mahalin ng iba. Kasi naabuso, na-neglect o pinabayaan, ni-reject, inabandona. Pero Lord, kahit pa man ganon, turuan mo pa rin kaming magmahal sa kapwa. Maraming salamat, Lord, kasi hindi ka nagkulang sa pagpapaalala sa amin. Kailanman, hindi mo kami pinabayaan na malunong sa kasamaan o sa hatred o sa apathy na walang pakialam sa kapwa namin. Pero binibigyan mo kami ng pagmamahal para mahalin din namin ang kapwa namin. At naniniwala kami, Panginoon, sa pagmamahal na ito, maraming mababago ang buhay. Lord, by your love, you sent your Son for us to be redeemed. By your love, you allow your Son to die for us. And by your love, we receive the eternal salvation sa bawat taong naniniwala sa iyong anak na si Jesus. Kaya naman, Lord, sa pamamagitan ng pagmamahal mo rin sa amin, sa aming mga makasalanan, turuan mo kami na mahalin ang aming kapwa at i-extend ang pagmamahal na iyon para sila ay maligtas din sa pamamagitan ng iyong anak. Panginoon, ang mundong ito ay mundo na ang gulo-gulo na at punong-puno ng kasinungalingan. Pero naniniwala ako, Panginoon, na sa pagmamahal na iyon ay magbabago ang nakakarami. May magbabagong buhay, may magbabagong relasyon, may magbabagong future, Lord. Pagkat, Panginoon, sa iyo, there is hope. There is new future na aasahan namin. And Lord, allow ourselves to be the ambassador of your love. Wala kaming may pagmamalaki sa buhay na ito, kundi ikaw lang, Panginoon. Kaya naman sa pamamagitan ng pagmamahal mo, Lord, hayaan mong mahalin din namin ang aming kapwa at maidala namin sa iyo. Lord God, thank you for this kind of love na kahit paman masakit
I believe it gives us, Lord, the new character in us. The character that glorifies your name. Thank you, Lord. Come on, church, let's sing upon the Lord and worship Him. Kasi natanggap mo na ang pagmamahal ng Panginoon sa buhay mo. At excited ka na ibigay ito sa iyong pamilya, sa iyong katrabaho, sa iyong mga kaklase, sa iyong mga kakilala. Worship the Lord right now. Worship Him. The love to worship you. Thank you, Father, for allowing us to love you, for allowing us to declare how much we love you. And thank you, oh God, for giving us the ability to love. We want more than nothing but love, Lord, that comes from you. Hayaan mo, Panginoon, ang pagmamahal mo ang pupuno sa amin para mahalin na namin ang aming kapwa. At bigyan kami, Panginoon, ng desire to share your word, to share the salvation na hinanda mo para sa bawat nilalang dito sa mundo. Thank you, God. And we seal the prayer with the name of your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Praise God. Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Pwede po ba pakisabi sa katabi mo, love? Alright. So today will be the first Sunday of the month, no? Kaya magkakaroon po tayo ng breaking of the bread. Sige po, pamigay na natin yung ating mga breads and cup, please. Thank you, Jesus.
you, Jesus. Reading to you 1 Corinthians chapter 11, 23 to 25. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread. Taas po natin ating mga tinapay, please. And when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Kainin na po natin, please. Verse 25, in the same way, after He took the cup, taas na po natin ating mga cups, please, saying, "This is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Inumin na po natin. Taas po natin ating mga kamay, pagpapalain tayo ng Panginoon. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make His face shine upon you. May the Lord be gracious to you and may the Lord give you peace. Lord, maraming salamat po for your word today. Lord, this month of February, wala kaming ibang gagawin, Lord, kundi pass the love, Lord, at yung love na ito ay nanggagaling lang po sa iyo, Jesus. Thank you, God, sa aming panandaliang pag-uwi. Lord, ingatan mo po kami, Panginoon, all the works of our hands. Lord, marami na naman kami mga payables, but Lord, we believe that you're going to provide in the name of Jesus. And also, Lord, we pray for complete healing, Lord. All the sickness, Lord, in the name of Jesus, we rebuke you in the name of Jesus. Lord, thank you for your church. We're excited sa gagawin mo sa aming lahat. We love you, Lord. We praise you. In Jesus' mighty name, and everybody say, Amen. Praise God. God bless po, and see you next week.